kumusta po sa inyong lahat? Bagamat hindi natin masabi kung ano ang mangyayari sa buhay ng isang tao, ako ay isang 30 anyos na diborsyada na hindi kailanman nag-akalang magiging ganito ang aking buhay. Dahil sa pagtataksil ng aking asawa na inakala kong mamahalin ako habang buhay, kami ay naghiwalay. Ang dahilan ay napakasimple. Ininsulto at minamaliit kami ng aking asawa at ng kanyang pamilya dahil sa pagiging mahirap ng aming pamilya. Bukod pa rito, palihim na nakikipag-ugnayan ng aking asawa sa isang may asawa na dati niyang kaklase noong high school. Nang dumating ang kaarawan ng aking ina, lumampas na talaga sa limitasyon ng aking asawa. Noon pa man, madalas niyang pinagkakaiba ang pamilya ko at ang pamilya niya, ngunit kalaunan, lumampas na ito sa pagiging diskriminasyon at minamaliit na niya ang pamilya ko. Kaya naman, ipinakita ko sa aking asawa kung ano ang mangyayari kung minamaliit niya ang aking pamilya at pinagsisihan niya, pati na rin ang kanyang mga magulang, ang kanilang ginawa. Napaiyak siya noon at lumuha ng walang humpay na isang tanawin na hindi ko na muling makikita sa aking buhay. Kaya naman, ikukwento ko sa inyo kung paano ko ipinaghiganti ang aking asawa. Sa simula, kami ng aking asawa ay tunay na nagmamahalan. Nagkakilala kami sa isang online forum at mula sa unang pagkikita, malinaw na nagustuhan niya ako. Napakabuti niya sa akin, nakitang-kita ng sinuman. Dahil sa kanyang dedikado at mapagmahal na pag-uugali, nahulog ang loob ko sa kanya at kami ay naging magkasintahan. Noong panahong iyon, nagtatrabaho ang aking asawa ngunit umalis sa kanyang trabaho at nagsimula ng kanyang sariling negosyo kaya't hindi pa siya matatag. Sa kabila nito, nagustuhan ko ang kanyang pagiging masigasig at pagsisikap. Matapos ang 2 taon ng relasyon, kami ay nagpasya na magpakasal. Kaya, ipinakilala ko siya sa aking mga magulang. Ang aking mga magulang ay naninirahan sa probinsya at nagtatanim at ang aming pamilya ay hindi mayaman o mahirap kundi karaniwan lamang. Higit sa lahat, ang aking mga magulang ay mga simpleng tao na walang labis na hangarin kaya't palagi silang namumuhay ng matipid. Ngunit tila nagdulot ito ng maling pag-unawa sa aking asawa tungkol sa aming pamilya. Inakala ng aking asawa na mahirap kami. Ngunit doon nangyari ang isang hindi inaasahang sitwasyon. Inakala ng aking asawa na mahirap kami, kaya't naisip niyang sustentuhan ang aking mga magulang kapag kami ay kinasal. Sinabi niya na bagamat hindi pa siya matatag ngayon, kung maghihintay lamang kami ng kaunti, bibigyan niya ang aking mga magulang ng pagkakataong huminto sa pagsasaka at mamuhay ng komportable. Iyon ang naging dahilan kung bakit ako ay nakumbinsi na ang taong ito ang mapagkakatiwalaan kong makasama habang buhay. Kaya, pagkatapos naming magpakasal, nagkaroon ako ng masayang buhay may asawa. Isang bagay lang ang bumabagabag sa akin. Sa simula ng aming kasal, napakabuti sa akin ng aking mga biyenan. Naawa sila sa akin dahil kasama ko siyang naghirap nang hirap ang negosyo ng aking asawa. Ngunit ang problema ay nagsimula ng umasenso ang negosyo ng aking asawa. Nang magtagumpay ang aking asawa, nagbago ang pakikitungo sa akin ng kanyang mga magulang. Nagsimula silang maliitin ako na akala nila na ang kanilang anak ay nagtagumpay dahil sa kanyang sariling kakayahan. Lalo na ang aking biyenan, na hindi lang ako minamaliit, kundi pati na rin ang aking pamilya. Mula noon, sa tuwing pupunta ako sa bahay ng aking biyenan, palagi akong nakakarinig ng mga masasakit na salita. Mukhang napakaswerte mo talaga. Tingnan mo, nakapangasawa ka ng isang matagumpay na lalaki tulad ng aming anak at namumuhay ka ng marangya at komportable. Ang isang mahirap na babae tulad mo na ang mga magulang ay nagtatrabaho sa bukid ay parang nanalo sa loto nang makilala mo ang aming anak. Loto. Kaya dapat ay maging mabuti ka sa amin, ang mga biyenan na nagpalaki sa iyong asawa. At ito ay sinasabi ko lang kung sakali, hindi mo siguro palihim na ibinibigay sa iyong pamilya ang perang kinita ng aming anak habang siya ay naghihirap, hindi ba? Kung mahuli ka, talagang mapapagalitan ka ng husto, kaya mas mabuting mag-ingat ka. Ang biglaang pagbabago ng aking biyenan ay totoo namang nakakainis at nakakagulat, ngunit noon ay kinaya ko pa dahil nandoon ang aking asawa na palaging kumakampi sa akin. Dahil sa mga panlalait ng aking biyenan, nagalit ang aking asawa at mas nagalit pa kaysa sa akin, kaya't sinabi niya ito sa kanyang ina. Ma,
Ano ang sinasabi mo sa aking asawa? Bakit naman dadalhin ng aking asawa ang pera ng kanyang pamilya? At kung iisipin mo ang lahat ng paghihirap na dinanas ng aking asawa sa pagsuporta sa akin, ano ba ang masama kung lihim niyang tulungan ang kanyang pamilya? Sa tingin mo ba, ang mga babae ngayon ay nagpapakasal sa mga lalaki na walang pera dahil lang sa sinasabing may negosyo? Ngayon ay matagumpay ako, ngunit dahil mabait ang aking asawa, pinakasalan niya ako kahit wala akong anuman noon. Kaya kung muling magsasalita ka ng kung ano-ano sa aking asawa, hindi na ako uuwi sa bahay, kaya't huwag mo nang sabihin muli ang ganyang bagay sa kanya. Malinaw kong sinabi iyon. Hindi iyan ay sinasabi ko lang naman. Ngayon, mukhang ang biyenan pa ang kailangang mag-ingat sa manugang. Sige na, mag-iingat na ako sa susunod. Ngunit nakakatawa ang takbo ng buhay. Sino ang mag-aakala na magbabago ang aking mapagmahal na asawa? Pagkatapos ng 6 na taon ng kasal, ganap na nagbago ang aking asawa. Sa simula, inakala kong ang kanyang pamilya lamang ang minamaliit ang aking pamilya. Ngunit sa isang punto, siya na mismo ang nagsimulang maliitin ang aking pamilya na sinasabing mahirap kami. Malinaw niyang hinahati ang pagitan ng kanyang pamilya at ng akin. Isang araw, tumawag ang aking biyenan at ang kanyang sinabi ay nakakainis. Anak, salamat sa masustansiyang gamot na binigay mo. Gustong-gusto rin ng iyong biyenan. Ha? Inay, anong masustansyang gamot? Anong gamot? Ay, anong gamot? Sabi ng anak ko na ikaw daw ang unang nagsabi na bilhan kami ng masustansiyang gamot dahil nag-aalala ka para sa amin, di ba? Kaya naman, kasama si Paulo, pumunta kami sa isang kilalang wellness center at bumili ng masustansiyang pakete. Hindi ito isang maliit na halaga. Ang pakete para sa iyo at sa iyong biyenan ay nagkakahalaga ng 50,000 piso. Talagang swerte ako sa manugang na tulad mo. Tawa inay, 50,000 piso po ang sabi niyo. Oo, may problema ba? Wala po inay. Sige, naiintindihan ko po. Sa totoo lang, walang problema kung bumili ang aking asawa ng mamahaling wellness package para sa kanyang mga magulang. Ngunit kung gagastos siya ng ganoong kalaking halaga para sa mga magulang ng kanyang asawa, sa palagay ko ay dapat man lang ay kinonsulta niya ako. Ngunit ang tunay na pagtataksil ng aking asawa ay nangyari pagkatapos nito. Marahil dahil nababahala siya na gumastos lamang siya ng malaking halaga para sa kanyang mga magulang, bumili siya ng regalo para sa aking mga magulang. Alam niyo ba kung ano iyon? Sa tuwing naiisip ko, naiinis talaga ako sa aking asawa. Mahal, nag-aalala ako sa kalusugan ni na mama at papa, kaya bumili ako ng mga bitamina. Mahal ito, nagkakahalaga ng 2,000 piso para sa dalawa, 1,000 piso bawat isa. Wala nang asawang tulad ko na nagmamalasakit sa pamilya ng asawa. Kapag pumunta ka sa probinsya, ibigay mo ito kina mama at papa. Talaga, wala akong masabi. Ngayon, sinabi mo bang 1,000 pisong bitamina? Ngayon, binilhan mo ang aking mga magulang ng 1,000 pisong bitamina at inaangkin mo pa na ginawa mo ang lahat. Anong pag-angkin? Ganoon mo na lang ba babaliwalain ang damdamin ng isang tao? Ang 2,000 piso na ginastos ko ay hindi maliit na halaga at binili ko ito dahil nag-aalala ako sa kalusugan ni na mama at papa. Ganoon mo na lang ba babaliwalain ang aking intensyon? Pagbaliwala? Sino ngayon ang talagang nagbabaliwala? Oo, ikaw. Gumastos ka ng 50,000 piso para sa iyong mga magulang at binilhan mo sila ng mamahaling wellness package, tapos ngayon, gumastos ka lang ng 2,000 piso para sa aking mga magulang at sinasabi mo iyan. Ang mga magulang mo at ang mga magulang ko ay iisa. Paano mo magagawang diskriminahin sila ng ganoon? Ha? Paano mo nalaman iyan? Ang iyong ina ang nagsabi sa akin sa telepono. Bakit? May masasabi ka pa ba? Hindi. Sa totoo lang, hindi ba sobra naman kung bibili ako ng wellness package para sa aking mga magulang gamit ang sarili kong pera? Ngayon, sinasabi mo na sobra ako? Aw. Sa totoo lang, ayoko sanang sabihin ito. Ngunit binilhan ko ba ang aking mga magulang ng wellness package gamit ang perang kinita mo? Lahat iyon ay pinaghirapan kong kitain. Kaya naisip kong bibigyan ko lang ang aking mga magulang ng wellness package, ngunit naisip ko maganda na ring isama sina mama at papa, pero kung ganoon ka, hindi iyan tama. Dapat nga ay nagpapasalamat ka sa akin, hindi ba? Anong pinagpapasalamat? Sa tingin mo ba, ang perang kinita mo ay kinita mo lang ng mag-isa?
Hindi mo man lang naisip na nagtagumpay ka dahil sa suporta ko sa likod mo. Ang ari-arian ng mag-asawa ay pinagsamang ari-arian, kaya natural lang na konsultahin mo ako bago mo gawin iyan. Ah, oo. Alam ko na ang iyong pagrereklamo. Naiintindihan ko. Kung gayon, bibigyan ko rin sina mama at papa ng wellness package. Ayos na ba iyan, maingay kong asawa? Sinabi mo ba sa akin na maingay ako? Ano ba ang klaseng tao ito? Sobra akong nagalit noon, kaya't pinaghahampas ko ang likod ng aking asawa gamit ang supot ng bitamina na binili niya. Alam kong hindi iyon tama, ngunit hindi ko na kaya ang galit ko. Dahan-dahan kong nararamdaman na nagbabago ang aking asawa, na minamaliit niya ang aking mga magulang. Ngunit gaano kalayo ang aabutin ng pagmamaliit ng aking asawa? Ikinuwento pala niya ang nangyari sa kanyang ina. Kaya naman, mismong ang aking biyenan ang tumawag sa akin. Akala ko ay magiging mabait ka, ngunit hindi pala. Talaga bang naiinggit ka sa mamahaling wellness package na ginagamit ng iyong mga biyenan? Napakadalas mo raw sinisisi ang aming anak dahil sa pagbibigay sa amin ng wellness package? Inay, hindi po iyon ang dahilan. Ang asawa ko po ay nagbigay ng wellness package kina mama at papa. Tapos binigyan lang niya ang aking mga magulang ng 1,000 pisong bitamina, kaya't nalungkot ako. Hindi po ba't hindi tama na magdiskrimina ng ganoon sa iisang magulang? Natural lang na magdiskrimina. Bakit naman hindi? Ha? Inay, ano po ang sinasabi niyo? Natural lang po na magdiskrimina? Sa totoo lang, sa tingin mo ba ay magkapareho ang antas ng aming pamilya at ng inyong pamilya? Kami ay may sapat na karapatan na tumanggap ng ganoong pagtrato dahil nagtagumpay ang aming anak sa negosyo. Ngunit ikaw ay nakasama lang sa aming anak, hindi ba? Kaya naman, kahit na binilhan ka pa ng aming anak ng 1,000 pisong bitamina para sa iyong mga magulang, dapat ay magpasalamat ka sa halip na magreklamo. Sa totoo lang, para sa iyong mahirap na pamilya sa probinsya, malaki na ang pag-aalala namin. Ngayon ko lang napagtanto na napakayabang mo. Inay, nakasama lang po ako sa asawa ko, hindi po iyan totoo. Ako po ang nagsumikap at nagtrabaho ng husto upang suportahan ang asawa ko hanggang sa maging matatag ang kanyang negosyo. Kaya naman, ayon sa batas, ang mga ari-arian na naipundar ng mag-asawa ay itinuturing na pinagsamang ari-arian. Ngunit bakit po minamaliit niyo ang aking mga magulang, inay? At saka, noong nakaraan, humiram ang asawa ko ng pera sa aking mga magulang para sa kanyang negosyo. Binayaran din po ng aking mga magulang ang gasto sa pagpapanganak ng mga anak namin at pati na rin ang gasto sa aking postpartum care. At hindi lang iyon. Ang aking mga magulang ang nagbibigay sa amin ng pagkain at damit bawat taon. Samantalang ikaw, inay, may nagawa ka ba para sa amin? Puro ka lang humihingi, may nagawa ka ba talagang maayos para sa amin? Ikaw, hindi ka ba tatahimik? Ngayon, mukhang gusto mong lunukin ang iyong biyenan. Talaga, mayroon akong napakagaling na manugang. Ha? Kung alam mong mayroon kang napakagaling na manugang, sana ay huwag mo nang insultuhin ako o ang aking mga magulang. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang maging mayabang. Ang sama ng ugali. Pagkatapos noon, nagmura ang aking biyenan sa akin at ibinaba ang telepono. Pakiramdam ko, dahil sinasabi ko lang ang tama, wala na siyang masabi kaya't ganoon ang kanyang reaksyon. Ngunit nagdesisyon din ako noon, kung patuloy na mamaliitin ng aking mga biyena ng aking pamilya, hindi ko ito hahayaan kahit paputulin ko ang aking ugnayan sa kanila. Ngunit, alam niyo ba, may nangyari na talagang hindi ko kayang patawarin ng aking asawa. Noon ay papalapit na ang kaarawan ng aking ina at naalala ng aking asawa ito at tinanong ako kung ano ang gagawin namin. Kaya inakala ko na natural lang na plano ng aking asawa na ipagdiwang ang kaarawan ng aking ina. Dahil sa lahat ng pagmamalasakit na ipinakita ng aking pamilya sa amin, inakala kong gagawin niya iyon. Ngunit alam niyo ba kung ano ang nangyari noon? Malamang ay magugulat kayo kung malalaman niyo, mahal, hindi ba't kaarawan ni Mama sa lalong madaling panahon? Oh, naaalala mo pala, kaarawan ni Mama, natural lang na dapat alalahanin ko bilang manugang. Kaya, paano mo gustong ipagdiwang ang kaarawan ni Mama? Ngayon, nagdesisyon ako na ilibre si Mama, kaya gawin mo ang lahat ng gusto mo. Seryoso ka? Maraming salamat sa iyong pagmamalasakit.
Gusto ko lang sana ay mag-book tayo sa isang Filipino fine dining restaurant at kumain kasama ang pamilya. Kaya sinabi ko kina mama at papa na pumunta sila sa Maynila sa kaarawan ni mama. Mananatili sila sa bahay ng ilang araw at pagkatapos ay dadalhin natin sila sa restaurant na nakabook para sa kaarawan ni mama. Fine dining restaurant? Hindi ba mahal yun? Oh? Gaano kamahal? Hindi naman masyadong mahal, mga 1,000 piso bawat tao. Ano? 1,000 piso? Bakit naman ganoon kamahal ang isang restaurant? Kanselahin mo kaagad ang booking mo. Ano ba ang malaking bagay sa kaarawan sa sitwasyon natin? Mamahaling fine dining restaurant? Hindi mo ba alam na nahihirapan ako sa trabaho ngayon? Ang kaarawan ay dumarating bawat taon. Ano ba ang malaking bagay doon para i-book ang isang mamahaling restaurant na 1,000 piso bawat tao para sa kaarawan ng iyong nanay? At saka, hindi ako komportable na palaging pumupunta sina mama at papa sa bahay natin. Magpadala ka na lang ng cake voucher sa telepono sa kaarawan ni mama. Ano ang sinabi mo? Cake voucher? Ngayon, magpapadala ka lang ng cake voucher sa kaarawan ng aking ina? At bakit biglang nahihirapan ang iyong kumpanya? Wala ka namang nabanggit noon. Paano nakabili ng mamahaling golf club ang isang tao na nagsasabing nahihirapan ang kanyang kumpanya kamakailan? At kailan mo sinabi na masaya ka na bumibisita ang aking mga magulang sa bahay natin at maaari silang manatili anumang oras? Ngayon, iba na naman ang sinasabi mo. Kanina lang, sinabi mo na ilibre mo si mama sa kaarawan niya. Bakit ka nagbabago ng isip? Ayoko. Anyway, hindi na ako komportable na pumupunta sina mama at papa, kaya huwag mo na silang papuntahin. At sa totoo lang, hindi ba sapat na ang mamahaling cake voucher para sa mga matatanda na nakatira sa probinsya? Hindi ba dapat ay magpasalamat pa sina mama at papa sa ganoong pag-aalala? Gayunpaman, kanselahin mo kaagad ang booking mo sa fine dining restaurant. Paano mo ipapadala lang ang cake sa kaarawan ng iyong mga magulang? At anong dapat magpasalamat? Bakit naman? Kaya mo bang gawin iyan sa kaarawan ng iyong ina? Natural lang. Ako nga, plano kong magpadala lang ng cake voucher sa kaarawan ni mama ngayong taon. Kaya dapat ikaw din magpadala ka lang ng cake sa iyong nanay. Hindi ko kaya iyan sa aking mga magulang na naghirap sa pagpapalaki sa akin. Ipagdiriwang ko ang kaarawan ng aking ina ng maayos at kung ayaw mo, pupunta ako mag-isa sa probinsya at ipagdiriwang ito. Kaya kung anuman ang gusto mong gawin sa kaarawan ng iyong ina, bahala ka. Mas nagalit pa ako sa ginawa ng aking asawa nang palihim siyang nagpadala ng cake voucher sa aking ina nang walang pahintulot. Sinabi niya na dahil sa hirap ng kumpanya ngayong kaarawan, wala siyang maibibigay at pinalitan na lang ng cake voucher. Kung talagang nahihirapan ang kumpanya ng aking asawa, maiintindihan ko. Ngunit hindi iyon ang sitwasyon, batay sa kanyang mga kilos. Pakiramdam ko, nagbago lang ang aking asawa matapos siyang magtagumpay. Tila nakalimutan niya ang halaga ng mga taong nasa paligid niya. Kaya, noong weekend, dinala ko ang aming anak at ako mismo ang pumunta sa probinsya upang ipaghanda ang kaarawan ng aking ina at bigyan siya ng pera. Marami akong pinanghihinayangan sa aking ina dahil sa aking asawa, ngunit sinabi niya na naiintindihan niya na siguro ay may sariling dahilan din ang aking asawa. Kaya, noon, nagdesisyon ako ng matindi sa aking puso. Gusto kong makita kung talagang cake voucher lang ang ipapadala ng aking asawa sa kaarawan ng kanyang ina. Ngunit ang taong ito, ang aking asawa, ay gumawa pa ng isang hakbang at palihim na gumagawa ng napakalaking kaguluhan. Masasabi bang natuklasan ko ang tunay na dahilan kung bakit nagbago ang aking asawa? Sa totoo lang, nakikipag-ugnayan pala siya sa kanyang kaklase noong high school. Marahil ay nagkakilala sila sa isang reunion ng high school. Paano ko natuklasan ang pagtataksil ng aking asawa? Lumabas ang aking asawa sa playground kasama ang aming anak na sinasabing makikipaglaro sa kanya. Ngunit nakita ko na naiwan niya ang kanyang cellphone. Patuloy na tumutunog ang notification sa cellphone ng aking asawa, kaya't naisip kong suriin. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Ang password ng cellphone ng aking asawa, alam ko na noon pa man dahil nakita ko ito nang ginamit niya ang kanyang cellphone. Babe, anong ginagawa mo? Noong high school, napakaganda mo at popular kaya hindi ko man lang naisip na lumapit sa iyo. Ngunit sino ang mag-aakala na magiging ganito tayo kalapit at magmamahalan?
Alam mo ba kung gaano ako kasaya ngayon dahil sa iyo? Ako rin, Paolo. Napakasaya ko ngayon. Sinabi ko sa iyo, gusto ko ng lalaki na mayaman at may kakayahan. Tawa. Ngunit mas gusto ko na mas magaling ka sa paghahanap buhay kaysa sa aking asawa. Sinasabi mo na napakagaling ng iyong negosyo at kumikita ka ng malaki. Gusto ko ang aking asawa dahil guwapo at popular sa mga babae. Ngunit kapag ikinasal ka na, kahit gaano pa kagwapo, kung walang pera, walang kaakit-akit. Kaya mas gusto kita kaysa sa aking asawa. Alam mo ang nararamdaman ko, di ba? Oo, natural lang. Mas gusto kita kaysa sa aking asawa. Hindi, ikaw lang ang mahal ko. Mahal kita, babe. Ikaw ay akin habang buhay. Ngunit bakit ba naiinis ako sa tuwing kumakain ang aking asawa? Mag-divorce na lang kaya tayo at magsama. Hindi ko lang ito sinasabi, kaya't isipin mo ng seryoso. Hindi ba't mas pangit ang iyong asawa kaysa sa akin? Sinabi mo na ako ang iyong unang pag-ibig. Kaya, handa akong makipaghiwalay sa aking asawa anumang oras. Kaya kung talagang mahal mo ako, seryosohin mo ang pag-iisip na makipaghiwalay sa iyong asawa at pakasalan ako. At dinadala ko ang mamahaling bag na binili mo para sa akin. Napakasaya ko at masarap sa pakiramdam na binibigyan mo ako ng regalo sa tuwing nagkikita tayo. Ito marahil ang pakiramdam ng isang minamahal na babae. Kaya, dahil marami kang pera, bilhan mo pa ako ng maraming magagandang bag sa hinaharap. Nabasa ko ang mga mensahe at tila sila ay sobrang nagmamahalan. At bagamat hindi ako kailanman naniwala, sinabi niya na nahihirapan ang kumpanya niya, kaya't cake voucher lang ang ipapadala niya sa kaarawan ng aking ina. Ngunit nang makipagkita siya sa kanyang kabit, gumastos siya ng malaking pera. Tiningnan ko ang mga larawan sa cellphone ng aking asawa at nakita ko na gumagastos siya ng pera na parang tubig sa mga mamahaling restaurant, hotel swimming pools, high-end cocktail bars at clubs. Nagtaka ako kung paano ang isang tao na nagtitipid sa isang fine dining restaurant na 1,000 piso bawat tao ay makakagastos ng milyon-milyong piso sa mga mamahaling bag at regalo para sa kanyang kabit at pumili lamang ng mga mamahaling lugar. Mukhang mas marami pa ang regalong binigay niya sa kanyang kabit kaysa sa mga regalong binigay niya sa akin sa buong buhay namin. Kaya wala na akong dapat tingnan. Magdidiborsyo na kami. Malamang nakikipagkita ang kabit sa aking asawa dahil sa pera, dahil mukhang magaling siya sa pagnenegosyo at mayaman. At higit sa lahat, mukhang seryoso ang kabit na makipaghiwalay sa kanyang asawa at mamuhay kasama ang aking asawa. Ngunit, alam niyo ba, malaki ang tulong ng aking mga magulang upang maging matatag ang kumpanya ng aking asawa. May ilang beses na nahirapan ang kumpanya ng aking asawa sa simula at ang aking pamilya ang tumulong sa kanya sa tuwing nangyari iyon. May isang napakahalagang sikreto kung bakit nakatulong ang aking mga magulang sa aking asawa. Sa totoo lang, ang aking mga magulang ay mga may-ari ng lupa. Ang aking mga magulang ay naninirahan kasama ang aking lola at ang lupa ay minana nila mula sa aking lola nang mamatay siya. Ngunit ang lugar kung saan matatagpuan ang lupa ng aking lola ay binuo ng kalsada, kaya't lumaki ang halaga ng lupa. Nangyari ang pagmamana ng aking mga magulang sa lupa mula sa aking lola, ilang sandali lamang pagkatapos kong ikasal sa aking asawa. Ngunit dahil sinabi ng mga tao sa paligid namin na magdudulot lamang ito ng problema sa pamilya kung sasabihin namin ang tungkol sa aming yaman, ako at ang aking mga magulang ay nanahimik lamang. Alam ng aking asawa na ang tulong na ibinigay sa kanya ng aking mga magulang ay galing sa kanilang ipon para sa kanilang pagtanda, kaya't walang pag-aalinlangan na nakatulong ang aking mga magulang nang nahihirapan ang kanyang negosyo. Bukod pa rito, ang pinakamahalagang katotohanan ay hindi pa binabayaran ng aking asawa ang perang hiniram niya sa aking mga magulang. Siyempre, sa posisyon ng aking asawa ngayon, kahit pa sabihin kong bayaran niya ang perang hiniram niya sa aking mga magulang pagkatapos naming maghiwalay, hindi siya gaanong maaapektuhan. Ngunit kung babayaran niya ang ganoong kalaking halaga, masasaktan siya ng husto. Kaya naman, plano kong kunin ang lahat ng perang hiniram ng aking asawa sa aking mga magulang, kasama ang interes, ang paghahati ng ari-arian, at ang danyos perhuwisyo mula sa aking asawa at sa kanyang kabit kapag kami ay nagdiborsyo. Ngunit ang aking asawa na hindi alam na balak kong magdiborsyo ay muling gumawa ng isa pang masamang gawain.
Ang taong nagtiyak na magpapadala lang siya ng cake voucher at wala nang iba pa sa kaarawan ng kanyang ina, tulad ng ginawa niya sa kaarawan ng aking ina, ay palihim na gumagawa ng mas malaking bagay. Ang taong nagpadala lang ng cake voucher sa kaarawan ng aking ina ay palihim na ipinadala ang kanyang mga magulang sa isang luxury package tour sa Europa para sa kaarawan ng kanyang ina. At hindi lang iyon, ito ay isang mamahaling package tour na nagkakahalaga ng 300,000 piso para sa 2 tao. Mukhang nakatira din sila sa isang first-class hotel. Hindi naman ako nagkaroon ng espesyal na dahilan para malaman ang katotohanan iyon. Malapit na noon ang kaarawan ng kanyang ina at sa totoo lang, gusto ko sanang baliwalain ang kaarawan ng kanyang ina at ang lahat. Paano ko magkakaroon ng pagnanais na ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ina, gayong nakikipag-ugnayan ang aking asawa sa ibang babae. Ngunit nagpasya akong magdiborsyo at kumonsulta sa isang abogado at sinabi ng abogado na huwag kong ipapakita na balak kong magdiborsyo hanggat hindi ko pa malinaw na sinasabi ang dahilan sa aking asawa. Dahil kung gagawin ko iyon, maaaring itago ng aking asawa ang mga ebidensya na magpapabigat sa kanya sa panahon ng paghahanda sa diborsyo. Kaya walang magawa kundi magkunwari akong naniniwala, kaya tinanong ko ang aking asawa tungkol sa kaarawan ng kanyang ina. Ngunit sinabi ng aking asawa na hindi niya talaga ipagdiriwang ang kaarawan ng kanyang ina. Sinabi niya na magpapadala lang siya ng cake sa kanyang ina tulad ng ginawa niya sa aking ina. Hindi, kahit na ganoon, magpapadala lang siya ng cake voucher sa kaarawan ng kanyang ina. Dahil sa kakaibang kilos ng aking asawa, tinanong ko siya, talaga bang magpapadala ka lang ng cake voucher sa kaarawan ng iyong ina? Kahit na ganoon, hindi ba dapat ay kumain man lang kayo ng pamilya? Ha? Oo. Iyon talaga ang balak ko. Sinabi ko na sa iyo, nahihirapan ang kumpanya ngayon kaya hindi ako makapag-aasikaso ng sino man. Kaya magpapadala ako ng cake voucher sa aking ina, tulad ng ginawa ko sa iyong ina. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pag-aasikaso sa aking ina ng mag-isa. Nasabihan ko na ang aking ina, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwala sa kanya. Ang isang tao na bumibili ng milyon-milyong pisong bag para sa kanyang kabit, ngunit nagsasabing nahihirapan ang kumpanya niya at magpapadala lang ng cake voucher sa kanyang ina ay hindi ka panipaniwala. Kung hindi ko lang alam na gumagastos ang aking asawa ng malaking pera sa kanyang kabit, maaaring naniwala pa ako, ngunit hindi ko talaga siya mapaniwalaan. Kaya, upang kumpirmahin kung totoo ang sinabi ng aking asawa, tumawag ako sa aking biyenan. Inay, kumusta po kayo? Nag-aalala po ako na sinabi ng asawa ko na magpapadala lang siya ng cake voucher sa inyong kaarawan, kaya't tumawag ako. Talaga po bang ayos lang sa inyo? Oo. Narinig ko na mula kay Paolo. Anong kaarawan sa edad ko? Hindi ko na kailangan iyan. Sinabi ni Paolo na nahihirapan ang kumpanya ngayon. Kaya magpapadala siya ng cake voucher. Kaya sinabi ko na sige. Kaya hindi mo na rin kailangang mag-alala. Naramdaman kong mas kakaiba pa ang sinabi ng aking biyenan. Kung sa ordinaryong araw, mag-iingay siya kung hindi ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. Ngunit ngayon ay napakasimple niyang sumang-ayon na palampasin ang kanyang kaarawan. Kaya't doon ko naramdaman na may itinatago talaga sa akin ang aking asawa at ang kanyang biyenan. Kaya, sa ngayon, umatras ako at minanmanan ang sitwasyon. Kaya, nagkunwari akong naniniwala sa sinabi ng aking biyenan. Sige po, inay. Kung magbabago po ang isip niyo, huwag po kayong mag-atubiling sabihin sa akin. Sige. Ngunit dito, nagkamali ang aking biyenan. Pagkatapos niyang makipag-usap sa akin, inakala niyang ibinaba ko na ang telepono, kaya't hindi niya pinindot ang end call button. Ito ay isang karaniwang pagkakamali ng mga matatanda at iyon din ang ginawa ng aking biyenan. Kaya narinig ko ang lahat ng pag-uusap ng aking biyenan at ng aking biyenan sa telepono. Sino iyon? Tawag ba iyon ni Maria? Diyos ko. Kinabahan ako na baka malaman ni Maria na ipinadala tayo ni Paolo sa luxury package tour sa Europa para sa aking kaarawan. Sinabi ni Paolo na magpapadala lang siya ng cake voucher sa kaarawan ng iyong nanay kaya't mariin niyang sinabi na huwag itong ipaalam kay Maria. Kung malalaman ni Maria, mawawala ang ating biyahe sa Europa at ang lahat. Ikaw din, magaling kang magkunwari sa harap ng manugang mo, ha? Sige. Gayunpaman, mukhang nagkaroon tayo ng magaling na anak.
Ang isang anak na matagumpay sa negosyo at kumikita ng malaki ay nagbigay sa atin ng luxury package tour sa Europa na 150,000 piso bawat tao. Napakagaling talaga. Sinabi mo rin na sa first class hotel tayo mananatili, di ba? Oo. Kaya mag-ingat tayo at huwag nating ipaalam kay Maria, ha? Sige. Sa harap ng manugang, tatahimik na rin ako, kaya huwag kang mag-alala, Hayes. Bakit ba kailangan nating mag-ingat sa manugang natin para sa isang biyahe na binayaran ng pera ng ating anak? Nakakainis talaga. Paano mo naman masasabing magkapareho ang antas ng pamilya nila at ng atin? Kami ay pupunta sa biyahe gamit ang perang kinita ng aming anak at sila ay nakikisama lang sa aming anak. Natural lang na dapat ay diskriminahin sila, di ba? Siguro dahil sa mahirap na pamilya sa probinsya ang manugang na iyon? Kapag tinitingnan ko ang manugang na iyon, may katigasan ng ulo siya at hindi ko alam kung bakit kailangan nating mag-ingat sa ganoong walang pinag-aralan at mababang antas na pamilya. Hindi lang ang aking asawa ang taksil, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang na minamaliit kami ng aking mga magulang. Nanginginig ako sa galit. Kaya't nagdesisyon ako noon. Habang naririnig ko ang pag-uusap ng aking mga biyenan na minamaliit ang aking pamilya, nagpasya akong pagsisihan nila nang matindi ang lahat ng kanilang ginawa kasama ang aking asawa. At sinabi ko sa aking mga magulang ang lahat ng nangyari, ang pagtataksil ng aking asawa at ang lahat ng bagay tungkol sa aking mga biyenan. Siyempre, sinabi ko rin sa kanila na magdidiborsyo ako. Agad na nagalit ang aking mga magulang at naghanda silang gantihan ang aking asawa at ang kanyang mga biyenan. At sinabi sa akin ng aking ina habang inaaliw ako, ang kawalan ng utang na loob ni Paulo, ang masamang taong ito, paano niya tayo ginantihan ng masama gayong tinulungan natin siya noong nahihirapan siya? Bakit natin siya tinulungan noong nahihirapan siya? Lahat iyon ay para sa iyo, Maria. Anak, huwag kang mag-alala. Huwag mong kalilimutan na palaging nandyan kami para sa iyo, Maria. Poprotektahan ka ni na Mama at Papa, Maria. At sa suporta ng aking mga magulang, unti-unti kong pinaghandaan ang aking diborsyo sa aking asawa. Ngunit isang araw, sinabi ng aking asawa na pupunta siya sa isang business trip sa probinsya. Ngunit nang suriin ko ang mga text message sa cellphone ng aking asawa habang siya ay natutulog, hindi pala siya pupunta sa business trip. Plano niya palang maglakbay kasama ang kanyang kabit, ngunit sinabi niya sa akin na pupunta siya sa business trip. Kaya, naisip ko, sige, maglakbay ka ng maayos kasama ang iyong kabit. At sa araw na bumalik ang aking asawa mula sa kanyang business trip, tinawag ko ang lahat ng kanyang mga magulang at ang aking mga magulang sa aming bahay. Plano kong ibigay sa kanya ang papeles ng diborsyo sa harap nila. At ang aming anak ay ipinakiusap ko sa aking kaibigan upang hindi niya makita ang hindi magandang eksena ng mga matatanda. At pagkatapos ng kanyang biyahe kasama ang kanyang kabit, nagulat ang aking asawa nang makita ang kanyang mga magulang at ang aking mga magulang sa aming bahay. Dumating ka na? Naghihintay nga ako sa'yo. Sina Mama at Papa. Pero bakit kasama pa sina Mama at Papa? Bakit kayo narito lahat sa bahay namin? Maria, ano ang mahalagang sasabihin mo? Bakit mo kami pinatawag lahat? Dahil narito na kayong lahat, magsasabi na ako. Magdidiborsyo kami ng aking asawa. Dahil siguro namanan niya sa inyo, Mama at Papa, ang pagiging walang pinag-aralan at mababa ang antas, hindi ko na kayang mamuhay pa kasama siya. Ano ang sinabi mo? Diborsyo? At sino ang tinatawag mong walang pinag-aralan at mababa ang antas? Sino ka para maglakas loob na makipagdiborsyo sa aming anak? Kung may magdidiborsyo, ang aming anak ang gagawa niyan. Sino ka para unang magsalita ng ganyang bagay? Inay, akala nyo hindi ko alam kung hindi kayo magsasalita? Akala nyo hindi ko alam na nagpadala lang ng cake voucher ang asawa ko sa kaarawan ng aking ina, tapos sa inyong kaarawan, ipinadala kayo ni Papa sa isang mamahaling package tour sa Europa na 150,000 piso bawat tao? Noong huling tawag nyo, inakala nyo na pinatay ko na ang tawag. Kaya't narinig ko ang lahat ng pag-uusap nyo ni Papa tungkol sa plano ng asawa ko na ipadala kayo sa Europa para sa inyong kaarawan. Ang isang asawa na walang utang na loob at nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling magulang at ang mga biyenan na pinag-uusapan ang manugang at ang mga magulang ng manugang sa likod. Kung hindi sila walang pinag-aralan at mababa ang antas, ano pa? Mali ba ang sinabi ko? Oo. Ipinadala nga ng aming anak sa
luxury package tour sa Europa. Ngunit anong kasalanan na ipadala kami sa Europa gamit ang pera ng aming anak? Sa totoo lang, sa sitwasyon ng inyong mahirap na pamilya, hindi ba dapat ay magpasalamat kayo na binigyan pa ng aming anak ng cake voucher ang kaarawan ng iyong ina? At anong utang na loob ang sinasabi mo na parang may utang ang aming anak sa iyo? Inay, hindi mo ba alam? Ang aking mga magulang ang tumulong sa asawa ko tuwing nahihirapan siya sa negosyo. Ang lahat ng iyon ay salamat sa aking mga magulang, kaya't hindi nalugi ang kumpanya ng aking asawa at naging matatag. Tawa. Ay, hindi nakakatawa. Anong pera mayroon ng iyong pamilya para pautangin ng aming anak? Ano ang kailangan at humingi ng tulong ang aming anak sa isang mahirap na pamilya? Saan mo naman ginagawa ang pagsisinungaling na ito sa iyong biyenan? Kung kasinungalingan ang sinasabi ko, tanungin niyo ang anak niyo. Inay, nabili niyo ang apartment na tinitirhan niyo ngayon gamit ang perang kinita ng aking asawa at nabuhay kayo ni Papa gamit ang buwanang sustento, di ba? Inay, alam niyo ba na ang lahat ng kaginhawaan niyo ngayon ay dahil sa aking mga magulang? Sino ngayon ang tunay na humihingi ng tulong at namumuhay ng mahirap para sabihin ang ganyang bagay? Ito ang totoo, wala kang masabi. Anak, sabihin mo, talaga bang humiram ka ng pera sa ganyang kahirap na pamilya? Sabihin mo nang malinaw at makipaghiwalay ka na kay Maria. Hindi ko na kailangan ng ganyang walang pinag-aralan na manugang. Maaari ka pang makahanap ng mas magaling na manugang mula sa mas mayaman na pamilya kaysa kay Maria. Mama, ngunit paano na iyan? Sa totoo lang, hindi pa nagtatagal nang magsimula ako sa negosyo, wala akong mahihingan ng tulong at humiram ako ng pera kina mama at papa ng ilang beses. Hindi ko pa nababayaran ang perang iyon. Kaya, kung talagang magdidiborsyo kami ng aking asawa, kailangan kong bayaran ang lahat ng perang iyon. Kung babayaran ko ang perang iyon, malaki ang epekto sa akin. At sa totoo lang, ayaw kong makipaghiwalay sa aking asawa. Siyempre, humihingi ako ng tawad dahil lihim kong ipinadala sina mama at papa sa Europa nang walang alam ang aking asawa, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit gusto ng aking asawa na makipagdiborsyo sa akin. Nagulat talaga ako sa sinabi ng aking asawa. Minamaliit niya ang aming mga magulang sa buong panahong ito, tapos sasabihin niya na hindi niya alam ang dahilan. Bukod pa rito, hindi karapat-dapat sabihin iyan ng isang taong palihim na nakikipag-ugnayan sa ibang babae. Kaya, sinabi ko sa aking asawa, hindi mo alam ang dahilan? Talaga bang hindi mo alam ang dahilan? Alam kong nakikipag-ugnayan ka sa iyong kaklase noong high school at may relasyon kayo. At bukod pa rito, gumastos ka ng malaking pera sa kanya sa mga mamahaling regalo at high-end date courses, samantalang sa kaarawan ng aking ina, nagtipid ka sa isang fine dining restaurant na 1,000 piso bawat tao, di ba? Alam ko rin na ang kabit mo ay isang may asawa. Sa mundo, ano ang sinabi mo? Hindi lang nagtataksil ang aming anak, kundi nakikipagkita pa sa isang may asawa. Paano nangyari ito? Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Tila nagulat ang aking biyenan sa sinabi ko, kaya't nanghina siya at napasandal. Mahirap na kinapitan ng aking biyenan ang kanyang asawa na bumagsak. Ngunit mukhang nagulat din ang aking biyenan sa sinabi ko, kaya't nanigas ang kanyang mukha. Kaya't doon, inihagis ko ang huling bomba. At alam niyo ba, inay, hindi kami mahirap. Sa totoo lang, mas mayaman kami kaysa sa inyo. Sa totoo lang, nang namatay ang aking lola, minana ng aking mga magulang ang lupa at dahil nagkaroon ng kalsada doon, lumaki ng husto ang halaga ng lupa. Kaya't natulungan ng aking mga magulang ang aking asawa noong nahihirapan siya sa negosyo. Kaya, ito na ang katapusan ng lahat ng bagay sa inyong walang pinag-aralan at mababang antas. Kaya, bahala na kayo sa inyong sarili, mga hangal. At ikaw, bayaran mo kaagad ang perang hiniram mo sa aking mga magulang. Ngunit sa sinabi ko na ang aking mga magulang ay mga may-ari ng lupa, nagulat ang aking asawa at ang kanyang mga biyenan at bigla silang nagmakaawa. Ang perang kailangan bayaran ng aking asawa sa aking mga magulang ay malaki, ngunit higit pa rito, hindi nila kayang palampasin ang katotohanan na ang aming pamilya ay talagang mayaman. Ang aking asawa ay nagsimulang magmakaawa at lumuhod sa harap ko. Mahal, lahat ay kasalanan ko. Kung gusto mo, mababayaran ko kaagad ang perang hiniram ko kina mama at papa. Ngunit hindi ito ang katapusan natin, di ba?
Paano ko naman palalampasin ang isang mayaman na babae na tulad mo? Ikaw ay nag-iisang anak, kaya't kapag namatay sina mama at papa, matatanggap mo ang lahat ng kanilang ari-arian, di ba? Mahal, magmamakaawa ako. Pakiusap, huwag tayong magdiborsyo. Ipadadala ko sina mama at papa sa mas magandang lugar sa Europa kaysa sa iyong mga magulang at bibigyan ko pa sila ng business class flight. Mayroon tayong anak. Pakiusap, huwag mo itong gawin. Oh Maria, humingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa kong masama sa iyo at sa iyong pamilya noon. Kaya, pakiusap, maaari mo bang patawarin ang aming anak? Oo, manugang, pakiusap, patawarin mo ang aming anak. Nakakatawa talaga kayo. Tingnan nyo. Kung gagawin nyo, sana noon pa. Sa tingin nyo ba ay tapos na ang lahat kung magsasabi lang kayo ng patawad matapos gawin ang lahat ng masama? At kung humihingi ka ng tawad, sana noon pa ay hindi ka gumawa ng bagay na dapat mong pagsisihan. Sino ang sumira ng pamilya sa pamamagitan ng pagtataksil? Paano ka makapagsasalita tungkol sa aming pamilya gamit ang iyong maruming bibig? Hindi ako ang sumira ng pamilya, ikaw iyon. Ikaw na gumastos ng malaking pera para sa iyong kabit at sa iyong mga magulang. Ano ang ginawa mo sa akin at sa aking mga magulang? Nagkunwari kang nahihirapan ng kumpanya at nagsinungaling ka sa akin dahil ayaw mong gumastos ng kahit maliit na halaga. Saan nakuha ng isang taong nagsasabing nahihirapan ang kumpanya ang ganoong kalaking pera para gastusin sa kanyang kabit at sa kanyang mga magulang? Sige, magpakasaya ka sa iyong kabit pagkatapos mong makipagdiborsyo sa akin. Dahil hindi ko kailangan ng asawang tulad mo at ng iyong mga magulang. Inakala ng aking asawa na hindi niya na ako mahahawakan, kaya't kumapit siya sa aking mga magulang at umiyak ng umiyak. Pagkatapos, ang aking biyenan ay nagmakaawa sa harap ng aking mga magulang. Inay, Papa, lahat ay kasalanan ko, ngunit mahal ko pa rin ang aking asawa. Kaya, pakiusap, maaari niyo bang pigilan ang aming diborsyo? Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga bagay na ikinagalit ko sa inyo noon. Mula ngayon, mas igagalang ko sina inay at papa kaysa sa aking mga magulang, kaya pakiusap, tulungan niyo lang ako. Oo, mga bilas. Tama ang sinasabi ng aming anak. Humihingi rin ako ng tawad sa lahat ng mga pagmamaliit na ginawa ko sa inyo noon. Kaya, pakiusap, bigyan niyo ng pagkakataon ang aming anak. Pagkatapos, sinampal ng aking ina ang aking asawa. Ang walang hiya na ito, sino ang buhay ang sinisira mo ngayon para humingi ng tulong? Gusto mo bang mamuhay kasama ang isang taong tulad mo bilang asawa? Kung gumaganti ka ng masama sa mabuti, may limitasyon din. At kayong magbilas, pakiusap, mag-isip-isip kayo. Anong klaseng mundo ngayon at binabahagi niyo ang mga tao ayon sa kanilang yaman? Mga tao, pakiusap, mamuhay kayo ng makatao. At kinuha ko ang aking pre-packed na bagahe at umalis sa bahay kasama ang aking mga magulang. Sa tanawin na iyon, tiningnan ako ng aking asawa at ng kanyang mga biyenan habang umaalis ako ng walang magawa. Mahal, nagkamali ako. Pakiusap, huwag kang umalis, mahal. Pagkatapos noon, pagkaalis ko sa bahay, nagpadala ako ng DM sa SNS ng asawa ng kabit. Nalaman ko ang SNS address ng kabit sa cellphone ng aking asawa, kaya't natural lang na nalaman ko rin ang SNS ng asawa ng kabit. Kaya, nagpadala ako ng mensahe sa SNS ng asawa ng kabit, ipinaalam sa kanya na nakikipag-ugnayan ang aking asawa at ang kabit at nagpadala ng mga ebidensya na larawan. Iniwan ko rin ang mensahe na kung gusto niyang makipagdiborsyo sa kabit, tutulungan ko siya. Kaya, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Ang kabit ay na-divorce. Bukod pa rito, dahil ilang taon pa lang ang nakalipas ng ikasal ang kabit sa kanyang asawa, halos walang asset division siyang nakuha. Higit sa lahat, nang magdiborsyo kami ng aking asawa, kinailangan din ng kabit na magbayad ng danyos perhuwisyo sa akin at sa kanyang asawa. Ganap siyang nawalan ng pera. Nagpasalamat sa akin ang asawa ng kabit dahil ipinaalam ko sa kanya ang pagtataksil ng kabit. Hindi lang pala minsan o 2 beses nang nagtaksil ang kabit, kahit ilang taon pa lang sila kasal at may kakaiba na siyang nararamdaman, kaya't naghihintay siya ng pagkakataon. At sa pag-alam niya sa akin na nagtataksil ang aking asawa at ang kabit, nabawasan ang kanyang paghihirap. Kaya dahil sawang-sawa na rin ang asawa ng kabit sa kanya, tinapos na niya ang lahat. At sabi nga nila, ang sinabi ay nangyayari,
Narinig ko sa mga kakilala ng aking dating asawa na nagsinungaling siya sa akin na nahihirapan ang kumpanya niya, ngunit pagkatapos ng aming diborsyo, tila mas nahirapan pa ang kumpanya niya. Sa totoo lang, ang pagbayad sa perang hiniram sa aking mga magulang ay hindi naman ganoon kahirap para sa sitwasyon ng kumpanya ng aking dating asawa. Kahit ayaw ng aking asawa na bayaran ang perang hiniram niya sa aking mga magulang, kailangan niyang bayaran iyon dahil mayroon kaming kasulatan ng utang. Ngunit pagkatapos ng aming diborsyo, pagkatapos niyang bayaran ang perang hiniram niya sa aking mga magulang, biglang nahirapan ang kumpanya ng aking dating asawa. Biglang dumami ang mga kakompetensya ng kumpanya ng aking dating asawa at lumala ang labanan sa presyo kaya't hindi na niya kinaya. Kaya halos malugi na ang kumpanya ng aking dating asawa ngayon. Natural lang na kapag nahihirapan ang aking dating asawa, nahihirapan din ang kanyang pamilya. Kaya iniwan din ng kabit ang aking asawa at naghanap ng mas mayaman na lalaki. Ang natutunan ko sa lahat ng ito ay ang kasalanan na ginawa nila ay babalik sa kanila sa anumang paraan. Nagdiborsyo kami ng aking asawa at nakakuha ako ng asset division at danyos perhuwisyo mula sa kanya. Siyempre, ako rin ang nagpalaki sa aming anak. Pagkatapos noon, bumalik ako sa probinsya at naninirahan kasama ang aking mga magulang. Nang pag-isipan ko ng mabuti, naisip ko na ayos lang kung ipagpapatuloy ko ang pagtatanim ng aking mga magulang dito. At gusto rin iyon ng aking mga magulang at higit sa lahat, gustong-gusto ng aming anak ang aking mga magulang. Kaya, plano kong mamuhay ng maging isang mabuting anak sa aking mga magulang at isang mahusay na ina sa aking anak. Siyempre, habang pinagbubutihan ko rin ang sarili kong buhay. Sa ngayon, tatapusin ko na ang aking kwento. Sana ay maging masaya kayong lahat at masaya kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat.